Isinusulong naman ni Senator Risa Hontiveros na imbestigahan ang mga alegasyon ng umano'y human trafficking, sexual violence at child abuse ng Kingdom of Jesus ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Hontiveros, nangyayari pa rin ang mga ito hanggang sa ngayon. May balitang A to Z si Giselle Simon. Isinapubliko ni Senador Risa Hontiveros ang salaysay ng mga biktima ng umano'y biktima ng pagmamalupit ng religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Bunyag ng isang dating miyembro ng Kingdom of Jesus, sa pilitan umano siyang pinagpapalimos sa naturang grupo. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. Namamalimos po ako doon sa Amoranto. Napapanggap po kami ng mga pipi at bingi at kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinapatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. At kapag raw maliit lang ang kanilang nakolekta, kapag kami po ay hindi po makakuta at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po. ganito rin ang kwento ni alias Jackson na pilit raw mamamalimo sa Dipolog. Umpisa po talaga, 99, 2 buwan lang po yun, mayroon po kaming 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Limit po talaga 100%. Tapos pag sabihin lang, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag ka magnakaw, dahil blood money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan. Kasi pag kukuha ka, kakita yung ama, tinatawag kasi na aming Panginoon, maging parusahan ka, ganun. Dahil dito, isinusulong ni Hontiveros na imbestigahan ang mga aligasyon ng human trafficking, sexual violence, and child abuse ng naturang grupo na anya ay nangyayari pa rin hanggang sa ngayon. Maraming nagbubulungan dyan. Malakas daw si Kibuloy sa gobyerno at mga politiko. Kaya daw nila itong ipagsawalang bahala. Hindi ako naniniwala dyan. Mas tiwala ako na marami sa gobyerno, lalo na sa Senado, ang gustong mabunyag ang katotohanan. Ayon kay Hontiveros, dapat ay pigilan si Kibuloy ng gobyerno na makalabas ng bansa. I urge the Department of Justice to issue an Immigration Lookout Bulletin Order, which they can do motu proprio to prevent Kibuloy from leaving the country. He must not escape accountability. Buwelta naman ang kampo ng tele-evangelist, Pastor Apollo Kibuloy, lumang tugtugin na umano ang mga aligasyon kontra kay Kibuloy. Hontiveros is fooling us. You know, the phrase in aid of legislation is not a magic one that you wave around just to justify any investigation. You know, the expanded Anti-Human Trafficking Act was just passed last year, 2022. Pamumulitika lang rin daw ang ginagawang investigasyon sa TV station ni Kibuloy na SMNI. What has happened since then to justify another inquiry? This is plain and unadulterated baloney as part of the feeding frenzy against Pastor Kibuloy, the SMNI, and the Kingdom of Jesus Christ. Mababatid na si Kibuloy ay nasa most wanted list of the U.S. Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa aligasyon ng smuggling at sex trafficking. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon.